Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayon. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. We are all waiting until my brother came back. The reaction on his face was so unusual. Nakatingin siya sa akin. Pero agad rin naagaw ng taong nasa likod niya ang atensyon ko. It was Cora. Cora was here. Palako mo sa akin, Clara. Turuan mo siyang mamuhay lang normal. I will promise to you na palagi ako nandito kahit hindi na ako nakikita. Pakiusap. Dagaan mo yung anak ko. Alagaan mo si Celeste. Clara. Sana maunawaan mo ko. At ayaw mong masira ang buhay, Miss Celeste. At kapag sumama siya sa akin, ganun ang magyayari sa kanya. Ayaw makita na ihirapan si Celeste. Sana may tignan mo, Clara. Mahal na mahal ko si Celeste. Well, nabay ko siya. At gagawin ko to para sa ikaw-abuti niya. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Sa paglipas ng ilang araw, natutuwa ako na masigla na muli ang anak ko. Hindi pa rin nawawala na minsan may kinakausap siya, kaya mas nasasanay na lang kami. Lalo na kapag sinasabi niyang yung mabait na babae ang nakakalaro niya. Rest day ko, kaya hindi na muna ako nag-work. At isa pa, ilang rest day ko na rin naman ang dumaan na nagtatrabaho ako. Umaga at nakaupo kami ni Celeste sa couch. Nilagay ko naman lahat ng coloring book niya sa table para magkulay siya. While we were busy, bigla siyang tumigil at humarap sa akin. Mommy, I saw my father po. Huh? When? When I touched her hands po. Really? Anong itsura niya? Nag-iisip siya. Ngumunguso pa. It's okay. Don't force yourself, anak. I saw him po. I know. It's him. But I don't know po
what exactly he is. He was blurred. His face was so blurred po, Mommy. Kaya hindi ko po makita yung mukha niya. Tumahimik lang ako dahil hindi ko naman alam kung anong isasagot ko sa kanya. Dahil ang totoo naman ay wala talaga akong alam kahit konting idea about her biological father. Tinulungan ko siya mag-color pero hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Alam kong sa mga oras na iyon ay tumatakbo sa isip niya ang kung anong mga nakita niya. Anak, don't think too much, ha? You will figure it out soon. I promise. I smiled, then she nodded. Habang lumilipas ang mga araw, matapos ang kaarawan niya, palagi ko siyang inoobserbahan. Kaya naman mas kapansin-pansin ang mga ilang bagay na nakakapanibago kay Celeste. Natutulog na siya sa tabi ko. Alam kong mahimbing na ang tulog niya dahil sa posisyon niya, katulad ng isang palaka. Inayos ko ang pagkakahiga niya, saka ako tumayo at pumunta sa bintana. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip ko. Maraming tanong ang unti-unting nabubuo at gusto kong masagot ang lahat. Isa na roon ang tungkol sa kanyang ama. Dapat pala tingnan ko na siguro tungkol sa tatay ni si Les. Bakit ba hindi ko kasi naisip yun eh? Unconsciously asking myself. Nagulat ako nang marinig kong tumatawa si Celeste. Agad akong humarap sa kanya at tulog pa rin naman siya. Pero yung tawa niya, para siyang may kalaro. Nilapitan ko siya at sinubukan ko siyang gisingin. Ilang segundo bago siya magising at nakangiti pa rin. Anak, you're dreaming. Sinubukan kong tumawa but I stopped when I saw her crying. Oh, bakit? Maganda naman yung panaginip mo, hindi ba? I saw him, Mommy. I saw my father po. We were playing. He's tall. He's so kind mo. Then, why are you crying? Aren't you happy that finally nakita mo na siya? Mas lalo siyang umiyak. Iyak siya ng iyak, Kuya Totoy. Naninikip ang dibdib ko. Wala pa siyang sinasabi pero sobrang sakit na rin para sa akin ang makita siyang umiiyak. Ayaw na po sa akin, Mommy. Bakit mo naman nasasabi yan? Sabi mo, di ba naglalaro kayo? Di ba fun yon? He don't want me to come with him. He said that I should stay here lang daw po. I want to see him in person, Mommy. I wanna know how he looks like in actual po. Why? Malabo pa rin ba siya kahit sa panaginip mo? Umiiling si Celeste. Tumigil na siya sa pag-iyak. And I saw his face po. Like Mama Ora. He has a long brown hair din po. Matagal akong napatitig sa kanya. Gusto kong i-imagine ang itsura ng ama niya. Pero parang hindi kaya ng utak ko. Ayoko naman nagagawa na lang ako ng isang imahe ng lalaki. And then, that's it. Bakit daw ayaw niyang sumama ka sa kanya?
Hindi ko po alam, Mommy eh. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil may trabaho pa ako. Hinayaan ko na lang muna na natutulog si Celeste. Baka pag ginising ko siya ay antok na antok siya sa online class niya. Pagbaba ko, naririnig kong nagluluto na si Flor. Dumiretso ako sa kusina to see her. Good morning, ate. Iditimpla ko na po ba ayon ng kape? Umiling ako sa kanya. Umupo muna ako sa silya na nakaharap sa stove. Pakiramdam ko ay lutang na lutang ang isipan ko. Pinapanood ko lang siya na gumagalaw pero ang isip ko nandun pa rin sa pinag-usapan namin ni Celeste kagabi. What do you think about Cora, Flor? Tumingin sa akin si Flor. Halatang nagtataka siya sa biglaang tanong ko sa kanya. Ano sa tingin mo? Is she nice ba? Ay, hindi ko po alam, ate eh. Pero mukha naman po siyang mabait. At pisa pa, sobrang himhim nga niya eh. Ba ang lahat ng lalaking mapapiin sa kanya? Magustuhan siya kaagad? Maganda po siya eh. Oo ma. Tama ka. Mabait talaga siya. Yun lang naman po yun napansin ko sa kanya. Parang kakaiba siya. Yung mata niya, yung ilong niya. Parang may pagka-foreigner po. Foreigner ba yung papay nga, ate? Medyo natawa ako sa sinabi ni Flor. Pero inalala ko naman agad ang itsura ng mga magulang ni Cora. Ilang beses ko na rin naman silang na-meet noon. Hindi naman maitatanggi na parehong maitsura ang mga magulang niya. Parehong matatangkad at mga mukha talagang may ibubuga sa buhay. Lalo na ang nanay niya na naghuhumiyaw sa pagkasopistikada. Kaya hindi naman katakataka na ganoon kaganda si Cora. Tumayo na ako at nagpatimpla ng kape kay Flor. Lumabas na ako sa kusina para makapagsimula na ako sa trabaho ko. Habang abala ako sa harap ng computer, napalingon ako sa labas. Nawala yung kaba ko na makita kong taga rito lang pala yung dumaan sa harap ng gate. Bumalik na ako sa pagtatrabaho. Unti-unti akong nagiging focus nang muli akong magulat kay Flor. Nilagay niya sa table ko yung tasa na tinimpla niyang kape. Clara, Sa pagkakataong iyon ay kaming dalawa naman ni Flor ang halos tumalon dahil sa sobrang pagkakagulat. My breathing was so erratic. Gulat na gulat akong makita ang taong kanina lang ay pinag-uusapan namin. Nakatayo lang siya sa labas ng pintuan. Cora, ala ko bumalik ka sa Maynila. Tumayo ako at nanginginig yung kamay ko dahil sa kaba. Binalingan niya si Flor na nasa tabi ko bago ako binalikan ulit ng tingin. Flor, iwan mo muna kami. Pinatuloy ko si Cora kahit na hindi ko inaasahan ang pagdating niya. Dahil akala ko hindi na siya babalik rito. This time, she's wearing a plain white dress. Tumingin ako sa labas. Wala siyang dalang sasakyan. May nakalimutan ka ba? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa ikalawang palapag bago ako kausapin. kamusta si Celeste?
Kumunot ang noo ko. Nagtataka ako sa kanya, lalong-lalo na bigla siyang dumating nang wala man lang pasabi. Okay naman siya. Bakit? May problema ba? Gusto mong dising ko si Celeste para makapag-usap tayo at makita ka niya? No, I just came here just to be sure if she's okay. Seriously? From Manila? Bakit hindi mo na lang ako tinawagan? She looks panicking. Kakaiba ang kinikilos niya. Hindi ako bumalik ng Maynila. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Bigla akong naalala ang tungkol sa ama ni Celeste. Kaya hindi na ako nagdalawang isip para alamin ang tungkol doon. I guess Celeste already know about her father. Hindi ko man lang siya nakitaan ng gulat o pagtataka. About her father. Nasaan ba siya? Is he normal? Umiling siya. Kaya naman mas lalo akong kinabahan. Hindi siya namumuhay give sa mundo natin. Hindi siya normal. Hindi siya parte ng mundong ito, Clara. Sabi ni Celeste, nakita niya yung ama niya nung hinawakan ka niya. Nakikita rin niya to sa panaginip niya. Umiiyak siya kagabi dahil sabi raw ng tatay niya, hindi daw siya pwedeng sumama sa kanya. Sinasama ba siya? Umiling ako. Hindi. Si Celeste ang may gusto rin. No! Hindi siya pwedeng sumama. Sa tuwing mananaginip siya, gisingin mo siya haggard, Clara. Huwag mong hintayin matapos siyang panaginip niya. Naguguluhan ako. Hindi naman daw siya sinasama eh. Oo. Dahil rin ang napag-usapan namin. Kahit ito sa Arwin dalawa, ay hindi pwedeng dalhin si Sira sa mundo namin. Napagkasunduan namin yon. Alam kong hindi nga dapat sirain ang bagay na yon. Mahalaga sa kanila ang pagtupad sa naling usapan namin. Pero wag mong pababayaan si Celeste. Papa pa siya, Clara. Matindi pa ang puso ng damdamin niya. Tumango ako. Tinatatak ko sa isip ko lahat ng sinasabi ni Cora. Binibigay ko talaga ang tiwala ko sa kanya dahil sa aming dalawa lang. Siya lang naman ang nakakaalam ng dapat na gawin. Anyway, my mother was searching for Celeste. What do you mean? Akala ko ba ayaw nila sa bata? I don't know. But don't worry. I will do everything to protect her. I know my parents. Kilalang kilala ko sila. But, ano sa tingin mo? Bakit nila hinahanap si Celeste? Hindi ko din alam eh. Siguro gusto na maging adapagmana si Celeste. Or maybe not. My parents are the last person on my list for me to trust when it comes to Celeste. Ikaw lang talaga, Clara, ang pinagkakatiwalaan ko. Huwag mong ibibigay si Celeste kahit kanino o sino man yan. Naalala ko bigla yung panahong tinakwil siya ng mga magulang niya. Somehow, she had a point. Nagawa siyang itakwil ng mga magulang niya noon kahit na nag-iisa lang siyang anak. Kahit naman siguro maagang naging ina ang isang babae. Hindi naman siguro rason yun para tanggalin siya sa pamilyang kinabibilangan niya. Narinig namin ang boses ni Celeste na tinatawag ako. Tumayo si Cora sa kanyang pwesto. Kailangan ko na malis. Wait lang, papababain ko muna si Celeste para makita kayo. Hindi ma. I need to go. Marami akong kailangang gawin, Clara.
Basta lahat ng sinabi ko sa'yo. Please, gawin mo. I need you to protect her. And I'm here to protect you and say this. Sige na, aalis na ako. Nilapitan niya ako. Sinundan ko siya ng tingin habang hinahawakan ang kamay ko. Mabilis lang iyon at agad niya ring binitawan. Pinanood ko siyang maglakad papunta sa pinto. Mommy? Tiningnan ko si Celeste na nakababa na pala. Pinilit kong ngumiti sa kanya para matago ko ang kaba. Pero nararamdaman ko pa rin ang matinding pagkabog ng dibdib ko. Lumingon ulit ako sa labas. Hinanap ko si Cora pero hindi ko na siya nakita. Sinubukan kong iwaglit ang lahat ng nasa isip ko. Nilapitan ko si Celeste at huli na bago ko pa may iwas ang kamay ko. Nahawakan na niya ako at mas lalong dumoble ang kaba ko. Gusto ko po lang pancake, Mommy. Ganon ba, anak? O sige ha, magluluto tayo ng pancake. Magkahawak kamay kami na naglakad papunta sa kusina. Nagbaba ako ng tingin kay Celeste. Walang pagbabago sa reaksyon niya. Hindi niya siguro nakikita na galing dito ang kanyang ina. Hindi niya siguro nakikita ang mga pinag-usapan namin. Kaya siguro, hinawakan ako ni Cora bago siya umalis. May karugtong. Abangan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!